Alright guys, so sa araw na ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-drawing ng basic portrait o yung tuturo ko mismo sa inyo, pinaka-basic. Simulan natin sa shape, lines, patterns, at kung ano-anong mga technique na ginagawa ng isang artist. Simulan na natin. Let's go! So sa ngayon, meron tayong vellum board na A3 size para sa isang portrait. Ito yung magiging canvas natin. So meron din tayong mga pencil, Mongol, iba't ibang mga klase ng pencil tulad ng Staedtler, Mars Lithograph. So bawat klase ng pencil ay may katumbas na pressure or point kung gaano kakapal or gaano ka nipis ng isang line na magagawa ng isang lapis. So bawat pencil, halimbawa itong 6H, ibig sabihin mas manipis to kaysa sa 4B. Ang 4B ay mas makapal. Okay. So, yan yung katubang lapis. At meron din tayo rito ng compressed charcoal o yung ginagamit natin para maging solid black or yung ginagamitan natin ng charcoal. Ito yung ginagamit natin charcoal para sa mga shades, shadows at iba't iba pa. Meron din tayong woodless graphite. So, ganun din sa Staedtler na pencil. Ang woodless graphite ay isang pencil na kung saan ay pwede mo rin siyang gawing charcoal. Okay. So, meron din tayo ditong case na lalagyanan ng charcoal. So, ito na yung mga tinabas na o yung mga pinulbos na charcoal or woodless pencil kung kinakailangan gawing powder para maging smooth ang ating kalalabasan tulad ng pang toning, skin tone, shades, shadows at iba pa para sa gagaganda ng ating gawa. So guys, maganda rin kayo ng tissue dahil ang gagawin natin ay napakarumi. So kailangan natin gamitan din ng tissue para manglinis ng kamay at meron din tayong mga pang-sanitize alcohol. Yan. So ayan, meron din tayong pang-sanitize. So pagtapos nating mag-drawing, maghugas naman tayo ng kamay. So simulan na natin guys. So kuha tayo ng vellum board. Yan. So, isang vellum board. Yan. So lagyan natin dyan. Lagyan natin naman yan. Okay, so simulan na natin. So sa paggawa ng ating obra ay sisimulan natin sa isang technique. Ito tinatawag natin na shape and lines. So sa paggawa ng portrait ay kailangan natin kunin mismo yung pinaka-base, pinaka-main character. Kung gagamitin natin ang ating imaginary, kung gagamitin natin ang ating photographic memory, so kung iniisip natin na isang gender na male or female, yun ang ating gagawin. So sa ngayon, gagawin natin na isang male character. So simulan natin sa lines, sa shapes. Okay, so ito, gagawa ako rito ng bilog. Yan. So it's okay lang naman kung di perfect circle lang ang inyong magagawa. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. So circle.
So sa circle, gagawa naman tayo ng cross lines. Cross lines. So okay lang naman kung slant or wala sa center ang ating gawa. Kasi ito ay tinatawag na freehand freehand drawing. So kung ano man ang kalalabasan nito, yun ang yung nasa utak mo. Okay, so tuloy na natin. Line at isa pang line. Okay. Yan. So itong line na to, ito yung pinaka-center natin. Ito yung pinaka-center natin. Nandito nagsisimula yung ating nose. Yan, at ating mouth. Kasi itong line na to, ito naman yung line para sa ating mata. Yan, ating mata. So dito, umpisahan natin sa nose. At titignan natin yung size ng nose. Kung ano ba yung nasa isip natin, kung matangos ba o pango. So ito yung pinaka natin. Yan, nose. Ito yung pumapasok sa isip ko ngayon kasi. Yan. So gagawa tayo ng ganyan, half circle pataas, and then half circle ulit para sa pinakabutas ng ilong. Okay. So gagawin natin siya na, so ayan, tutuloy na natin pinaka-line niya. Ayan. So sa pinaka-line, sa line pa rin tayo, sa center line. Gagawa naman tayo ng lips. So yung lips natin, yan, and then yan, okay. So yan, itong line na to, ilalim ng ating labi. Yan. So sa mga lalaki kasi meron yung mga buhok-buhok, di ba? Buhok-buhok. So hindi na natin siya lalagyan ng gitna. Usually kasi yung ginagawa ng mga kabataan or yung mga nagsisimula pa lang mag-drawing, nilalagyan na agad ng buong labi. So sa atin, sa technique natin, hindi na natin lalagyan yan. Gawin natin imaginary line ng ating lips, yung pinaka-pagitan ng labi. So next natin ay yung eyes. So simula sa line ng nose, kabila, left side. Okay. Kaya, so meron na tayong dalawang mata. Okay. Kung mapapansin nyo, syempre, hindi pantay-pantay ang ating mga linya. Yung ating mga sketch. Ang ating mga sketch. So, ito yung mga temporary lines lamang, syempre. So, pinapakita ko din sa inyo kung ano na yung kinalabasan ng paggamit natin ng isang shapes at yung mga lines. So, ayan, nabuo na natin ang mata, ilong, at yung mga labi. So, ang gagawin naman natin, lagyan natin ng detalye. So, dito na tayo magsisimula sa paggaano ng details. Yung tinatawag natin mga tag dito yung mga darker part ng detalye natin. So simulan natin sa mata. Yan. So sa mata natin, yan. So kabila ang gilid lang siya, no? Yan. Kabila ang gilid lang. Ay yung darker part ng ating mata. At syempre yung ilong din. So yung pinakabutas. Ayan.
So habang nilalagyan mo siya ng mga details, kailangan mo rin paganahin ng yung imaginary subject mo. So kung ano ba talaga ang mangyayari, ano ba talaga ang itsura ang gusto mong iguhit. O syempre, hindi natin mabubuo ang detalye kung wala rin siyang mga shadows. So dito na tayo maggagawa ng shadow. So habang ginuguhit natin to, gaanan mo lang yung bagsak ng lapis sa canvas o sa media. Ayan, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ayan, so dahan-dahan lang siya. Ayan. Makikita nyo na ba? Pasensya na kayo sa camera, no? Medyo ano ata. Ayan. Ayan. So umpisahan natin kasi sa mata, dahil may kasabihan ng isang artist na ang mata ang pinakasentro ng mukha. Naniniwala ba kayo doon? Ako medyo naniniwala talaga ako, kasi sa mata kasi nakikita mo yung emosyon. Kung galit, masaya, nagtataka, natatakot. Yan. So sa mata nagsisimula ang lahat. Habang ginagawa mo yung mata, detalye ng mata, isipin mo rin yung kalalabasan, syempre, no? Yan. So ito ay basic lang. Dahan-dahan lang. Huwag kang maiinip. Kaya habang binibilisan mo ang gawa mo, lalong nagkakamali ka. So huwag kang manggigigil. So ayan. Lagyan na rin natin siya ng eyeball. Lagyan natin ng eyeball, no? Eyeball natin, ilalagyan din natin ng reflection mismo sa mata. So kapag nilagyan natin ng darker part tong eyeball natin, ginagawa ganda naman tignan, mas mukhang makatotohanan, malapit sa katotohanan, no? Ayan. So ayan, medyo ano natin, ang gawa natin medyo ano na, lumalabas na ang itsura. Lalabas na ang itsura. Ito ay ano lang, habang ginagawa ko, ito lang yung lumalabas, no? So wala akong pinagkakopyahan, wala tayong reference. Ito yung tinatawag natin na photographic memory, o yung naisip natin, nakita natin, natatandaan natin. Sa bawat nakikita natin, natatandaan, nagkakaroon tayo ng photographic memory. So ito yung imaginary ko lang. So hindi ko talaga siya totally nakita ng actual, pero nakita ko siya, nahalungkat ko siya sa aking utak. Ewan ko kung tama yung pagsasabi ko, no? Hindi naman ako professional. Pero siguro lang tama ako. Siguro lang. So ayan, tuloy na natin ang ating paggawa ng mga shadows. So ayan, magaan lang, gaanan lang natin. Ito nga pa ng lapis ko, Mongol lang, no? Mongol lang to. Simpleng lapis lang siya. Hindi muna tayo gagamit ng mga pang ano natin, pang portrait material, pang portrait natin. Hindi mo natin gagamitin itong mga materials. So dito na tayo sa basic na material. So ayan, tuloy ulit natin. So dito na tayo sa ilong. So ang ginagawa natin is shadowing or shading.
So mamaya kasi ituturo ko rin yung tamang pag-shadow ng isang mukha o ng isang sketch. Kung ang tama ba ng araw ay nasa left or nasa right or nasa front view or back view or mismo nasa top or bottom. Ayan, tuturo din natin mamaya. So ayan. So habang nagawa natin yan, so nga pala no, mas maganda nga pala mag-drawing o gumawa ng isang obra kung ikaw ay bagong ligo, nakakain ng maayos, masarap, o kahit hindi masarap, ng wasto, nakakain ka ng wastong pagkain, at nakatulog ka ng nasa tamang oras or maganda gising mo, mas maganda magagawa mo sa mga ganong pagkakataon. Para sa akin kasi yun ang pinaka the best time na gumawa ng isang obra. Kasi kung ikaw bad trip ka sa araw na yon at gagawa ka ng obra, ay malamang bad trip din yung kalalabasan ng gawa mo. Sa akin yun lang naman pananaw ko, no? Sa pananaw ng iba, hindi ko alam. Siguro, sa iba, kung galit sila, mas maganda na gagawa nila. Ang pinaka nila, pinaka material, ewan ko doon, hindi ko alam yung term na yun. Basta yun nga, yung pinaka nakakagaan sa loob nila, nakakagawa sila ng inspirasyon kung habang galit sila. Ako kasi gusto ko talaga yung bagong ligo, busog, at yung maganda gising. Kasi kapag pangit gising ko, parang nakakatamad. Kung gutom ako, ayaw mo munang gumawa kasi gutom ako. Siyempre, unahin mo muna kumain, no? Diba? So, yan. So, habang, ayan, medyo medyo pumapasok na sa isip ko yung ginagawa ko. Naglalaro na sa isip ko yung, yan, tumatakbo na pala sa kamay ko yung mga naiisip kong imahe. Ayan, so lalagyan natin ang detalye na yan, no? So huwag nyo munang pansinin. Ang sinasabi ko rito is ito ay freehand. So kung may mga bagay, may mga gawa kayo na hindi pantay, okay lang yun. Okay lang yun kasi nga ito ay freehand. Wala tayong ibang sinusunod na reference. Ito lang yung ginagawa ng ating kamay at sinusunod lang naman natin. Yung nasa ating utak. Ngayon, kung ikaw ay professional na at siyempre laging symmetric na yung ang gawa mo, maganda, syempre, sa umpisa pa lang maganda na. So sa ngayon kasi, tinuturo ko pa lang, etong pinaka-basic na ginagawa ko, o yung kayang gawin ng isang baguhang artist, or baguhang manlilikha ng isang obra. Basta, yun na yun. Yan. So, kung hindi siya pantay, edi pantayin mo. Diba? Ayun lang naman yun Pag nakitang natapos mo na hindi pantay, pantayin mo. So, ayan. Punta sa kabilang side, no? So, lalagyan din natin siya ng eyeball. Ayan, eyeball. Eyeball, syempre, yung eyeball ng tao naman hindi rin pantay. Meron namang yung kabilang mata malaki, yung kabilang mata maliit. O kaya mismong mata niya singkit, yung kabila naman banlag. Basta ganun, di ba?
Kasi hindi naman perfect yung ano, hindi naman perfect yung hugis ng tao o yung mismong gawa sa tao. Walang perfect. Ang pinaka-perfect lang yung nilikha yung tao. Diba? Yung pagkakalikha sa tao, yun yung perfect. Pero yung mismong katawan ng tao, hindi siya perfect. Pero siya yung pinaka magandang nilikha ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao. Diba? Kung naniniwala kayo sa akin, edi like mo na to. Like mo, share mo, subscribe mo na rin, syempre, no? Syempre, ayan. So, kahit pa paano, meron na tayong nabubuo talaga, no? Ayan, meron na tayong nabubuo talaga. Nagsimula tayo sa shapes, tapos lines. Diba? And then, meron na tayong semi-mongoloid na ano. Hindi, totally, meron, nakakabuo na tayo ng normal na tao. Ewan ko dito kung normal to, kung ako lang ang abnormal. Basta yun na yun. So, yan, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. So, yan, medyo nakabuo na tayo ng ano, nakabuo na tayo ng imahe, ng detalye. So, nalagyan natin na siya ng tenga. So, yung ginawa nating linya, naka-excess dito sa ating ano, shapes. So, ito yung magiging pamantayan natin sa tenga. So, simula sa line na to, yan, nagawa tayo ng hanggang bandang ilong. Ganon din sa kabila, no? So, ang gagawin ko yung medyo maliit na tenga lang. Ayan. Medyo maliit na tenga lang. So, ayan. So, tenga na yan. Siyempre, gusto ko rin siyang lagyan ng buhok na. Lagyan na natin siya ng buhok. So, naiisip ko yung parang medyo punk na matino. Parang ganun. So, gawin siyang medyo ano. So, ayan, naiisip ko, no. Ayan. So, simula dito sa ano natin, sa ulo, yung linya ng ulo, gumawa ako ng isa pang linya na shapes, ayan, sa upper niya, and then yung pinakabagsak ng buhok niya, pinakabangs, ganyan, no. So, ayan, no. Ito yung pinakabagsak ng buhok niya. Pinaka-bangs. So, makikita mo yung pinaka-bangs. Ayan. Gawa na tayo yung pinaka-bangs niya. So, ayan na yung ito na yung nabubuo sa utak ko. Pero, syempre, nakita nyo, medyo, ano pa, diba? Parang, ewan ko ba dyan, sabog ba yan, o? Basta, ayan na yan. Okay, so, tuloy na natin. Pero kahit pa paano, di ba, nakabuo tayo ng isang muka. So, tuloy na natin ng detailing. Detailing. Ayun. Detailing. So, dagdag detalye lang. Okay. So, sa tenga. So, yung tenga, dapat ganyan, no? Yan. So, yan, ganyan, no. Parang yung tenga, ano, no?
Basta yan, mamaya kasi buburahin natin yung mga hindi na natin kailangan na linya para lumabas yung mismong image na ginagawa natin. Itong ginagawa natin ay sketching lang siya. Nag-sketch lang tayo kung ano yung nasa utak natin. Ito siyempre, di ba kayo pa sinasabi na wala tayong pinagkokopyahan. Kung ano lang yung lumalabas sa utak ko, sa utak natin, yung tinuturo ko. Ito na yun. Ito lang ginagawa natin. Yan. Yan. So, meron na. So, gagawin natin ulit natin yung mag-shades ulit tayo, no? Shades lang ng shades. Gagawa tayo ng mga tag dito, mga smooth texture ng ng lapis, ng skin tone, para sa skin tone. Yan. So pumapasok ulit na naman sa utak ko na itong image na to medyo may edad. So gusto ko medyo nakakunot yung noo niya. So ayan, medyo kunot yung noo. So yan. So habang iisip ko siya na habang meron tayong kape. Kape. Magkakape muna ako. Oops, wag yan. Pamasagin natin. Tuloy na ulit natin ang pagdidetali. So sabi ko sa inyo ay kayo maiinip, dadaloy din ang ginhawa. Dadaloy din ang ginhawa. Ayan, bilaan. So habang ginagawa natin to isip ka ng susunod mong gagawin. Kung maglalaba ka pa. Hindi, joke lang. Basta, ayan. So, tuloy pa rin natin ang pagdidetalye. Ang dinidetalye natin yung detalye ng mukha, syempre. Yung pagkakunot niya. Yung syempre, diba, sabi ko, naisip ko yung may edad. So, gusto kong palabasin yung wrinkles niya sa noo at wrinkles niya sa mata. Yung natawag natin crow feet. Sa mata yan crow feet. Kung di mo alam, crow feet tawag dyan. Ano ba na kikita nyo ng kalalabasan nito? Sa akin hindi ko pa siya nabubuo sa utak ko, pero habang ginagawa ko siya unti-unti na namang lumalabas kung ano yung nasa utak ko. Tuloy pa rin tayo dyan. So ayun yung sinasabi ko kasi nga yung ginagawa natin walang batayan, wala tayong pinaggagayahan. So, kung maging pangit yung kalalabasan, yun ang nasa utak mo. Kung maganda kinalabasan, yun ang nasa utak mo. Yun, kung kaya mo siyang pagandahin, yun nasa utak mo Kasi kaya mo. Diba? Kaya, sinasabi ko nga sa inyo na mas magandang mag-drawing yung maganda yung gising mo. Maganda gising mo, nakakain kang maayos, nakaligo ka, komportable ka. Kasi kapag yung mga bagay na yun hindi mo nagawa or hindi mo na achieve, syempre kung ano yung ginagawa mo magre-reflect yan.
Kung ano yung nangyari sa'yo, yung magre-reflect yan. Kung ano yung nararamdaman mo. Mami, puro ka ako nag-iisip ito. So, meron tayo 150. Yan. So, ayan o. Yan. So, tuloy-tuloy lang. So, habang nag-i-sketch tayo, pagmasdan mo na rin. Gumawa ka na rin. Kahit hindi mo siya sundan, sundan mo na lang yung mga lines at yung galaw ng kamay mo. Ayun na lang sundan mo. At syempre, sinasabi ko ang pagiging artist, hindi yan tinuturo. Ang pagiging artist, kusang lumalabas. Kusang lumalabas sa katawan mo. Kung hindi mo gusto ginagawa mo, wag mo nang ituloy kasi hindi mo gusto kung napipilitan ka lang, mag-isip-isip ka na. Pero kung gusto mong ginagawa mo at may iba ka pang gustong ginagawa at may iba ka pang ginagawa kahit hindi mo gusto, mas maganda yun kasi habang dumadami yung ginagawa mo at madami kang gustong gawin, nadadagdagan syempre yung skills mo. Dahil pangit naman kung isa lang ang ginagawa mo, paano kung isa lang ang kaya mong gawin, pero diba, ang hirap kaya ng buhay ngayon. Palamunin ka na, wala ka pang trabaho. Diba? Sinasabi ko. So, mas maganda kasi madami kang nalalaman at madami kang kayang gawin. Kasi kapag once na madami kang kayang gawin, madami kang diskarte, madami kang kayang i-package sa sarili mo. Kung kaya mong kumanta ba, nagdo-drawing, gawin mo, mas maganda yun. Kung kaya mong mag-drawing habang sumasayaw, the best yun. Diba? Dahil nga syempre, isa lang ang buhay ng tao. Pag di mo na ilabas ang skills mo o yung talento mo, sayang naman. Sana tinuro mo na lang sa iba. Diba? Kaysa naman tinago mo lang, hindi mo naibahagi sa iba o hindi mo napakinabangan. O napakinabangan mo naman pero hindi mo napahalagahan. Hindi mo pinagyaman, hindi mo pinagbuti. Diba? Sayang naman. So, ayan. Habang tumatagal, bumibigat na rin yung ng kamay ko kasi nabuo ko na yung medyo nabuo ko na yung soft part ng shading. So, kailangan ko na siyang diinan. Ayan. So, kailangan ko na siyang diinan kasi para maging darker yung part na kailangan i-dark. Siyempre, yung shadow niya, kailangan lumabas. At yung details niya, siyempre, no? Ayan. So, sa ngayon kasi, yan pa yan. So, titignan natin mamaya kung ano yung mabubuo natin. Diba? Tuloy-tuloy lang tayo. Ayun nga pala, meron tayong dito. Yams. Stogepi, oh. Wow. Sarap. Kainin natin yan mamaya. So, tuloy-tuloy lang tayo. Ayun, no? So, tingin nyo, sino kamukha? Kung may kamukha itong ginagawa ko, post nyo. Sabihin nyo kasi na to. Sino yung kamukha na ito? Kapitbahay nyo, nanay, tatay nyo, tsuhin nyo, tsuhin yung kasanggero. Kuya nyo siya na ulo, mga ganun.
post nyo lang, comment nyo. Yan. So, tunti na siyang ano, kakaroon ng yan, ang detalye, no. Ito kasi, actually, hindi siya pang basic, no. Pero, syempre, tapos na tayo sa basic na elements, eh. So, kasi, tinuturo lang natin yung yung medyo advanced dun sa basic. Level up ba, kumbaga. Kasi kung nagpa-practice ka mag-drawing ng mata tulad ng ganito, dati gawa mo ganito, diba? O kaya ganito, kung ano ka, parang yan, parang mata ng pusa, yan, diba? At yung ilong mo ganito pa, diba? Okay, ilong mo ganito, yan. O kaya ilong mo ganito, diba? Hindi na ganun. Syempre, ito na nga yung sinasabi ko na ang gawa natin medyo nag-level up na. Yan ang kailangan natin i-practice. Diba? Okay, so malalobat na ako. Post mo na. Yan, so ayan na muna. Yan muna tayo ng kape. Okay, tuloy na. So, balik tayo sa kwento. So yun nga, no. Ayan na. Parang ayan. Diba? Ayan. Diba? So ayan na. Ayan na yung kinalabasan. Ano pala nito? Hindi pa natin ini-smoke yung shadow kasi. Ayan. So ayan. Tuloy-tuloy lang natin, no. Tuloy-tuloy lang natin. So ito palang tissue na to or tissue. Palang tissue na to, ginagamit natin para pang iwas natin na madikitan ng dumi ang ating gawa, or wag natin, ang hinahayaan natin wag kumalat yung coal ng isang lapis. Kasi pag once na na-smudge yan, pangit na, no? Lalo na pag wala kang pambura tulad nito. Di ba? So, ayun ang iniwasan natin, yung madumihan or kumalat yung yung pinaka-coal ng ng lapis sa sketch natin. Kasi sa lapis kasi ang kamay natin basa eh. So, pag laging basa yan or madikit dito sa ating gawa,
kakalat na yan. Didikit dito, didikit dyan, tapos pag nilagay mo ulit dyan sa papel mo, sa canvas mo, babakat or magdudumi, diba? So yun ang iniwasan natin. So meron akong tissue rito, so yung iba naman bond paper din. So sa akin tissue, wala kasi makita ang bond paper kanina o, may bond paper naman, natamad lang ako kunin. So ayan, ayan. Tuloy-tuloy lang yung gawa natin tuloy-tuloy lang. So hanggat hindi tapos ang gawa mo, kasi ang sabi ng isang artist, naniniwala ako sa sinabi niya na ang isang obra hindi matatapos hanggat hindi sinasabi ng isang artist na tapos na ito, di ba? So ayun nga, doon lang, yun ang pininiwalaan ko dati pa naman. So, kahit naman ako, masasabi ko rin na tapos yung gawa ko pag sinabi ko tapos na yung gawa ko. So minsan nga kaya naiisip ko dati sa mga teacher na pag sinabing pass your paper, nakakainis, parang biting ka sa gawa mo yung tipo na nasa momentum ka ng kagandahan ng gawa mo, tapos biglang mapuputol, di ba? Parang gusto mo ulit kunin sa teacher mo, ma'am, akin na po ulit yung papel ko, bakit? Hindi pa ako satisfied di ba? ganong eksena, parang gusto mong gawin So dati kasi nung elementary ako, parang ngayon naramdaman ko rin yun nung elementary ako Siyempre, poster making contest, di ba? May oras yun tapos yung mga gawa ng kasama mo talagang magaganda. Ganda. Kaya yun nakaka-inggit kasi maganda gawa nila, tapos pagdating sa'yo parang gusto mo rin gumanda o mas mapaganda pa, tapos kukunin lang sa'yo ng ng organizer o ng teacher mo. So ayun nga, so isang obra ay hindi matatapos hanggat hindi sinasabi ng isang artist na tapos na ito. Kahit sa darangan, kung sa pagkanta, pagsayaw, di ba? Minsan sa pagsayaw, sabihin mo, ito maganda tong step na to. Mas may isip mo, may mas maganda pa palang step doon sa ginawa mo. O yung sa paggawa ng kanta. Sa paggawa ng kanta, susulat ka ng kanta, gagawa ng lyrics, ilang buwan na, hindi pa rin tapos. Kasi inaayos mo pa yung lyrics pabago-bago ka na naiisip kasi madami ka naiisip na mas maganda. So, parang ganun lang din to. Di mo talaga matatapos. Kasi, hindi pa tapos sa isip mo. Madami ka pang gustong gawin. Lalagay lang tayo ng konting ewan ko kung nakikita sa camera pero lang to, temporary line lang to na iniisip ko na ito meron tong Porsche kasi gusto kong lagyan siya ng Porsche parang Star Wars, may the Porsche be with you. Lumang joke na yan pero ayun nga, so kaysa ganun-ganunin ko siya ng lapis, di ba? So dudumi. So ito yung isa sa mga technique na gusto mong matapos agad yung shading mo, gusto mong makita yung detalye, gawa ka ng maliliit na line or yung temporary line lang siya, and then cross ang tawag dito, ang tawag doon ano tawag doon, sa cross hatching
cross hatching. Gawa ng cross hatching para yung mag-blend yung mag-blend yung shading o yung tinatawag natin na color grading. Ayan. Lumabas yung toning niya. Ayan. So mapapansin nyo ito. Kung mapapansin nyo, ayan dito medyo dark na yung part na to. Dito hindi pa. Ayan. Si makita. Focus, may focus. So, kita ba? Kita. So, medyo medyo kakahulma na siya. Hindi ko alam, pero parang nahawig siya kay Rizal. Ko lang alam, ewan ko. Pero parang, ayun nga, nahawig siya kay Rizal. Okay, basta, sa comment nyo lang kung sino yung kamukha nitong ginagawa ko na to. So, dito naman tayo sa kabilang side. So, yun na. Ayan. So, medyo na siya. Nakita nyo na ba? Medyo may detalye na, no? Nakita nyo, medyo may detalye na. Nakita nyo na yung shadings. So, ayan. Tutuloy-tuloy pa rin natin ang ating freehand portrait. So, kanina nagmukha siyang mongoloid, pero ngayon medyo maayos na. Mukha na ba tao? Yun na, mukha na ba tao? O, pwede na tayo sa no? Kung papasok tayo kung ganito ang gawa natin at papasok tayo ng trabaho bilang sketch artist ng police, makukuha tayo syempre. Kung syempre, kung makukuha tayo at kung pwede pa mag-apply. Diba? Oo, diba? Yun nga sinasabi ko. So, yun nga guys. So, ayan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa toning or paglalagay ng mga shadows and shades at detailing. Kung ano yung mga kailangan natin ilagay na detalye sa kanya, dahil ang gawa natin nito ay isang parang middle-aged man na nagmula sa bansa kung bansa ba yan ng Europa. Di ba? Baka ito na si Dan. Kilala ba si Dan? Kilala si Dan. Kung di mo kilala si Dan, are you Dan? Yeah. Joke ba yun? Joke ba yun? Yeah, makakuha mo yan. So, yung joke natin ay medyo medyo malumanay lang, no? Yung mga tirada natin. So, ayan. Kita nyo na yung kunot na noo. Kita ba? Kita ba sa camera? Kita. Kunot na noo. Oo, kita, no? Kasi lang pantay yung ng ilaw kasi, ayan. So, medyo pa yung mata. Malaki yung mata natin. Malinis ang mata. So, lagyan natin na ang detalye ang mata, no? So, ang detalye ang mata. Kung mata natin ay medyo malaki, siyempre, dito natin. Ang siya na kailan. Bumukha rin ng pantayan sa mata ng gumagawa. So, konting detalye lang sa mata para magmukhang makatotohanan. Hindi natin ginagawa na realistic talaga, pero ito yung pinakamalapit sa realistic kasi meron siyang detalye. Kung makikita nyo ito ng actual, makikita nyo mga guhit-guhit pa, hindi pa natin binubura kasi wala tayong pambura. Yeah, basta ayan, mamaya buburahin din natin. Manghiram tayo sa kapitbahay ng pambura.
Basta, yun na. Ayan. Makikita nyo lang yan, yan. Diba? So, medyo ano na, panipaniwala na itong ano, mukha na siyang tao. Hindi na siya mukhang guhit ng bata, di ba? Hindi na siya mukhang guhit ng batang nursery or prep or grade 1. No, grade 1, medyo okay na gumawa. Mga grade school. Pero syempre, mga grade school ay kaya pa nating turuan para mas mapaganda pa ang kanilang mga gawang obra. Diba? So nandito nga tayo para magturo, gumabay. Diba? Gumabay sa ating mga nakababatang artist or mga napapanahon na artist. Kasi karamihan ngayon nakatutok na sa mga gadgets Hindi nila napapansin yung tinatawag natin mga traditional arts. Hindi na natuturo sa mga bata. So kung ipagkakataon kayo mga magulang, turuan nyo kahit paano na makaiwas kahit mga sandali sa mga gadgets. Dahil napapadalas na ating mga anak sa mga gadgets. Siyempre, may mga masamang epekto yan Kahit sabihin natin na ano yan kailangan ng tao ngayon yan Kaya lang masamang epekto pa rin talaga yan Kaya ako nga siyempre, against talaga ako sa online class na. So, kaya lang, wala tayong magawa. Tayo sumusunod lamang sa konsepto ng ating DepEd, yung mga organisasyon, yung mga ng ating gobyerno. Diba? So kaya nga payo ko lang sa mga magulang kung may ibang pagkakalibangan ng ating mga anak turuan natin makaiwas sa dekuryenteng mga gamit. Mas maigi pa turuan na lang gumawa ng mga arts gaya ng pagkanta, pagsayaw, paglikha, pagdrawing, diba? Pagguhit. Tipid ka na, masaya pa yung mga anak mo at nadadagdagan pa yung talent, diba? Yan ang maganda sa mga traditional wala kang ibang aksahin kundi ang oras mo at ang limitasyon mo lamang yung utak, imahinasyon, diba? Imagination is your limitation, ika nga, diba? Ayan. So malay nyo, diba? Mas maintindihan pa ng mga bata yung magkaroon pa ng kabuluhan ng ginagawa nilang pag-aaksaya ng oras sa paglikha ng mga sining, diba? Kaya nga tayo mayroong na MSEP diba? Meron tayong MSEP sa school, music, singing, musika, singing, ano pa ba? At edukasyon pampalakas, diba? MSEP. Para saan pa yung MSEP, diba? So ako, hindi naman talaga ako totally na masipag mag-aral. Pero kahit pa paano nabigyan natin ng pagpapahalaga ang pag-aaral. Hindi rin naman tayo nakatapos, di tayo professional, pero kaya natin sumabay sa professional, sa kakayahan natin na kaya nila din gawin at kaya din natin gawin na kaya nila, kaya mo, kaya ng isang buong Pilipino. Diba? Ayun siya, diba? Yan. So, ayan medyo na talaga siya.
Itong ano natin, na gawa natin, no? Wala talaga siyang bura-bura. Ayan, walang bura-bura yan. Walang bura-bura. Kita nyo. Saan kung mapapansin nyo, ayan. Gitna natin. Wala siya sa gitna. Tabingi yung ulong ginawa natin. Tabingi sa canvas. Kasi, diba, sabi ko nga, wala namang may paki sa'yo kung nasa gitna ba yung gawa mo, proportional ba? Diba? Proportional ba? Yung mga mata, symmetric ba siya? Dahil isang mukha yan. Kasi, ang symmetric balance from left to right. Kailangan balance. Sa gawa natin wala silang pakialam. Kasi, ang pinaglalaban natin dito, pinaglalaban talaga yan. Ang nasa isip natin dito ay gagawin natin freehand o yung walang batayan. Ang pinagbabatayan lang natin dito, yung laman ng utak mo at galaw ng kamay mo. Diba? Yun. Yun. Kaya sinabi na, hindi pantay yung hindi pantay yung mata Hindi pantay yung ilong tabingi yung ilong mo Hindi pantay yung bibig mo, parang kasi maangat na ewan wala ka nang magagawa ron kasi yun ang lumabas sa utak mo Yan ang sinabi ng utak mo na sinunod ng kamay mo. Diba? Ngayon, kung may pagbabatayan, may ginaya ka, yun ang gagawin natin. Yun ang susundin natin. Yung ginagaya mo. Pag sinabi talaga na ito may pinagkopyahan, mali ito, mali yan. Yun doon na yun. May mga rules na doon. May mga kritiko na tayong dyan, magsasalita para dyan. So sa freehand kasi is free, parang free, malaya ka sa ginagawa mo. Kung ano mang kalabasan yan, yan at masasabi mong sa'yo yan kasi original mo yan, original na gawa mo yan, wala kang ginaya, wala kang pinaggayahan, di ba? Wala kang batayan, wala silang batayan, di ba? Kaya kung makagawa ka mo naman na dikhang pangit sa mata ng iba, problema nila yun. Kasi para sa'yo, maganda. Para sa'yo maganda, maganda, okay. Diba? Masaya ka sa ginawa mo, mas okay yun. Okay, so, yan. Ihigop ulit tayo ng kape. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan. So, kanina, mukha talaga siyang ewan. So, umpisa. Ngayon, nagkakahulma na. Mukha na bang tao? Mukha na. Yan. So, itong ginagawa natin ay free sketch. Free sketch pa lang to. O freehand. Free sketch nga. Ay, ewan ko. Basta, ginagawa natin to na isang lapis lang ginagamit natin. Wala pa tayo pambura. Ayan. Ayan ang natin. Tag dito. Kung ikaw magdodrawing sa outer space, kayang-kaya mo. Diba? Kayang-kaya mong mag-drawing sa outer space kahit wala kang dalang pambura. Diba? I-drawing mo yung buwan, drawing mo yung stars, hindi ka nagkakamali. Bakit ka magkakamali? Ikaw lang naman nakakakita at ikaw lang may hawak ng lapis, ikaw lang ang nakakasaksi sa iyong ginuguhit. Diba? So, ayan na nga. So, iikot ko lang, para mas ayan. Lang natin.
Ang ginagawa ko ngayon yung shading ng buhok. Sinusunod lang natin yung strand, yung flow ng buhok, no? Kasi kapag di natin sinunod yung mga nakasanayan natin nung bata pa tayo, yung guhit-guhit na pag ganon, hindi nababagay sa gawa natin ng mukha, di ba? So kailangan natin gawin yung sundan lang natin ang ginuhit natin ng paulit-ulit, di ba? Napaka-basic kung tutuusin. Hindi to tinatawag na professional, pero ito yung advance dun sa basic na ginagawa natin nung bata pa tayo. Tulad ng mga preschool at mga grade school. Diba? So ito yung step up level ng technique ng pagdodrawing. Kaya hindi ka na gumagawa ng nakasanayan nating stickman. Diba? Naalala nyo ba yung stickman? Yung stickman, diba, yung pinaka-basic na ginuguhit natin pag gumagawa tayo ng ng tao. Isa may hawak pang espada. So, ayun. So, makikita mo rito yung flow ng ng buhok. Yung flow ng buhok. Kung saan nanggagaling sa yung hibla, di ba? Yan. Kasi pag pinuro natin itim yan, unang-una, aksayado ka sa lapis. Tapos pangalawa, may hirapan kang mag-highlights. Hanapin yung highlights ng buhok. Hindi katulad ng sinusunod mo yung flow ng guhit, yung paulit-ulit lang. Una, nakaka-relax na kasi parang ka lang, naglalaro ka lang. Pangalawa, hindi pa siya makalat tignan at nagmumukha talaga siyang buhok, strand ng buhok. Ayun, ulit-ulit lang. Ayan. Ayan. Okay na, no? Diba? Sino ba magsasabi na kanina mukhang yan? Diba? 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 So, yan, nakagawa na tayo ng ng basic portrait na walang pinagkokopyahan. Kung gusto mong burahin yung mga excess mo, okay lang, burahin mo. Pero kung gusto mong i-maintain din na ganyan, at para masabi mo rin na, ay, ito pala yung gawa ko. Ito pala yung sinimulan ko. Pangit nila dati. Pangit na ito kanina pero ngayon, medyo okay na. So, ayan. Ito yung freehand portrait natin. Yung paggawa ng basic face. Yung imaginary main character natin or yung imaginary subject natin. Wala tayong pinaggayahan, wala tayong pinagkopyahan, walang reference, wala tayong sinusundan. Ang sinusundan lang natin ay ang ating utak at sumusunod lang sa utak ang ating mga kamay na may hawak ng lapis, diba? So, ayan. So, makikita nyo, may mata. Ito. Okay. So, itong gawa na to ay hindi na siya gawa ng beginner. Na, actually, beginner pa rin naman. Hindi na nga lang siya gawa ng isang common beginner na parang bata. Na ang ginuguhit ay mga basic na ganito. Gantong mata. Ilong ganyan. Kung nasasanay ka sa mga ganyang guhit, hindi mo na magagawa to kasi ganito na ang kaya mong gawin. So, comment nyo kung sino kamukha na ito. Comment nyo kung sino nahabig nito sa gawa natin.
At syempre, kung nagustuhan mo yung gawa ko, subscribe mo na, like mo na rin. Share mo na rin. So, sa next video, ay tutorial natin sa paggamit ng pang portrait. So, gagamit na tayo ng mga materials nito tulad ng ating mga charcoal, graphite, at mga brush. Gamit tayo niyan, brush. Yan, iba't ibang klaseng brush. Yan. So, kailangan natin mamaya yan. Okay.